Hindi masamang yumaman, pero huwag niyong kakalimutan na lahat ng yan ay iiwanan ninyo. Pati yung mga corrupt, iiwanan nila yan. Ano po? So, baka akala nila, madadala nila. Ito po ang reflection ko. Nung tayo yung mga bata, nagpapaalam tayo sa mga magulang natin. Magulang mo, ay, huwag mo suotin yan. Huwag mo kainin yan. Kainin mo yan. Tapos, dumating yung edad na hindi ka na nagpapaalam. Kinakain mo na ang gusto mo, nakakaalis ka na ng gusto mo, wala ka nang pinapaalaman. Darating ang panahon, pag matanda ka na, magpapaalam ka ulit. Yung mga matatanda dito, napansin niyo ba yan? Nagpapaalam na kayo sa mga anak ninyo. Pag umalis kayo ng walang paalam, sasabihin sa inyo, saan na naman kayo galing? Umalis na naman kayo ng walang paalam. Ikaw na pagkakain ka, sasabihin na ng anak mo, huwag mo kainin yan. Yan ang kainin mo. Di ba na? Nararamdaman mo na yung inis, di po ba na? Kasi gusto mong kainin yan. Hindi mo makain kasi may nagbabantay, di po ba na? Pag may taba, isusubo mo kaagad para hindi makita, di po ba na? Nasaan yung taba? Mayroon ba? Di ba na? The cycle of life. Pero buhay natin bilang tao na umiikot tayo sa isang cycle na tayo nagpapaalam, tayo inaakay, tayong mga akay, pagtanda natin, aakayin ulit tayo. Darating kayo doon. Kung wala pa, huwag kayong mag-alala. Darating kayo doon. Ano po? Nung ikaw ay bata, wala kang alam. Tatanda ka, alam mo lahat. Pag senior ka na, lahat ng alam mo na, kalimutan mo na. Wala ka na uling alam. Hindi pa ba? No? Sabi nga ng isang monsignor, sabi niya, as I grow older, I begin to realize, less I know. Konti na lang ang aking nalalaman. Hindi dahil hindi niya nalaman yon. Konti na lang dahil nakalimutan na niya ang iba. Pag nag-retire ka na, dati ikaw ang amo dyan. Ikaw ang amo sa opisina mo. Lahat nagpapaalam. Feel na feel mo yon. Ngayon, retired na, hindi ka na nila pinapansin. Wala na. Dati tinatanong ka, ma'am, gusto mo kape? Di ba? Ramdam niyo yon? Ma'am, sir, gusto mo ng kape? Di ba? Ngayon, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Hindi ka na taga dito pag dumalaw ka sa dati mong kumpanya. Yung mga inis sa'yo, nagpaparamdam na, dito na naman ito. Di ba? Darating tayo doon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Tanggapin natin na ito'y bahagi ng ating mga pagkatao. Gusto mong humaba ang buhay? Tanggapin mo yon. Hindi ka habang buhay na malakas. Hindi ka habang buhay na matalino. Hindi ka habang buhay na ikaw ang may kapangyarihan. Ni yung kulay ng buhok mo, hindi mo makontrol. Di po ba, Puti na naman, di ba? Kakukulay ko lang, puti na naman, di ba? Sabi nga sa isang restaurant, sabi, wow, ang sweet nila. Si Lola lang ang kumakain habang si Lolo ay nanonood. Wow! Sana gusto ko rin pagtanda namin mag-asawa, ganyan kami. Pinapanood ako ng asawa ko habang kumakain. Di ba? Pagkatapos kumain ni Lola, tumayo, nagpunta sa CR. Tapos, binigay kay Lolo yung postiso. Siya naman, kaya pala hindi pwedeng sabay, hiraman pala, hindi po ba, at least kasukat, hindi po ba, at least kasukat. Nagbigay ako ng retreat sa mga pari. Tinitingnan ko isang obispo, naka-wheelchair na lang. Wala na. Ano na lang pinagkaiba ng obispo sa ordinaryong pari? Pag nakamisa, yung isa, nakaupo, may pula na lang skull cap. Pero, wala rin, di po ba? Anuhin mo yung sing-sing mo. Lilipas tayo. What have I learned from Padre Pio? Accept that sickness is part of life. Bakit ko naintindihan yon? Kasi kung hindi niya tanggap na ang karamdaman ay bahagi ng buhay, hindi siya magpapagawa ng hospital. Sa San Giovanni Rotondo, ang pinakamalaking hospital na mayroong pinakamaraming
specialist. Kahit nagmimilagro si Padre Pio, tanggap niya na ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Hindi yung tungkol sa kasalanan. Sadyang pag ikaw ay tumatanda, tanggapin mo na ikaw ay magkakasakit. Sickness is part of life. Second, how I wish that we can be like Padre Pio who knows when we are going to die. Alam niya kung kailan siya mamamatay. Kaya nagpahukay na siya. Di ba? Siya mismo nagpahukay ng kanyang libingan. Siya mismo nagsabi, laliman ang hukay. True enough, on the third day, he died. Be grateful. Padre Pio taught us that sickness can be a way of participating in the suffering of Christ. Why I'm sharing this to you? Because you all know, when I had my stroke, even though I cannot move my fingers, all I know, I have a rosary in my hands. I prayed the rosary without moving the beads. I prayed. And I pray the only prayer is, stay with me, Lord. I do not know up to when. I do not know if I will rise again. But that's why that prayer is very personal. Have I memorized it? No. The only word I have memorized is stay with me, Lord. Paulit-ulit. Stay with me, Lord. Stay with me. At least you know that God is with you. You do not know the will of God, whether I will rise up again. And who would believe at that time that the next day I will recover all my strength? Kaya nga ang milagro ay hindi yung ako ay bumangon. Ang milagro ay ang doktor na hindi na nagsisimba, nagsimba. Kaya kung kayo ay magrereklamo sa inyong karamdaman, baka hindi nyo magampanan ang dahilan kung bakit kayo mayroong pinagdadaanan. Daanan mo lang. Daanan mo lang. You do not know the miracle that will come with your sickness, with your problem. Up to now, doctors would come. Up to now, doctors would message me. Up to now, doctors express their gratitude for what had happened to me. The miracle is not for me, but for the many doctors who started to doubt the love of God. Naintindihan ko sila, sapagkat ang tanong nila ay, kung merong Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos na may mga magkasakit ng ganito? Kung meron Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos na mayroong mamatay ng ganito? Di po ba, no? At dahil sa sobrang sama, marahil ng kalooban, ayaw na nilang magsimba. At nagpapasalamat ako na ako ay naging bahagi ng kanilang mga milagro. Pangatlo, sabi sa Ebanghelyo, ang Diyos sa mga apostoles ay may mga kasamang babae sa kanilang mga paglilingkod. I guess, parehas kami ni Padre Pio ng babae. Ano po? Ang dalawang babae sa buhay namin ay ang aming mga nanay. Kung wala kaming nanay, hindi kami pari. Kung wala kaming nanay, hindi kami magiging tao. Ano po? Kaya isa sa babae na naglakbay, na aking palaging tinatanaw, ang kanyang kagandahang loob ay ang aking ina na nagbigay sa akin ng buhay. Naintindihan pa ba niya? Ang nanay ko, 93 na. Ang tanong ko lang sa kanya, tanda mo pa ako? At least, kilala pa niya ako. Sino yung pangalawang babae namin? Ang mahal na Biren, sabi ko sa aking kapatid, "Hoy, magpasalamat ka sa Birhing de la Rosa na nagdasal sa iyong kagalingan." Lahat tayo ay may nanay. Kung wala kayong nanay, di kayo tao. Di ba ba? No? Sometimes wala namang magawa ang nanay. Alam nila ang kanilang mga limitasyon. Hindi naman milagrosa mga nanay natin. Nakikiraan lang tayo. Ikatlo, tanggapin natin baka ang ating mga problema ang milagro na inaantay ng ibang tao. Amen. 3 things in today's celebration. Number 1,
We follow the same cycle. Dati tayong inaakay, tapos tayo ang mag-aakay, at babalik sa pagtanda na ikaw uli ang aakayin. Hindi po ba, ano? Dati ka nagpapaalam, ikaw ang pinagpapaalaman. Pagtanda mo, ikaw na uli ang magpapaalam. Kaya, huwag nakakalimot. Ano po? Hindi kayo habang buhay na malakas. Hindi kayo habang buhay sa inyong posisyon. Ha? Huwag pang hawakan ng pera. Hindi mo yan madadala. Ano po? Ikalawa, through the intercession of Padre Pio, do not be afraid of getting sick. Sickness is a part of life. Be part of the miracle. Malay nyo, ang inyong karamdaman ay isang milagro para sa ibang tao. Ha? Kung kayo ay masaya sa inyong karamdaman, ano po? Huwag nyo namang hihingin. Ano po? Ha? Allow it to be an opportunity to embrace and perhaps to participate in the suffering of Christ. And third, all of us have two women in our lives. Our own mother and the Mother of God who was given to us. Hindi milagrosa ang ating mga nanay, pero alam natin na sila'y nagdadasal para sa atin. Ano po? Depende kung gaano kayo kabait. Di ba, ano? Pero nagdadasal sila. Pag mabait na mabait ka, sabi, Lord, tulungan mo ang aking anak. Di ba ba, ano? Kung hindi ka mabait na anak, Lord, kunin mo na siya. Di ba ba? So, depende po sa panalangin. Ano po? Depende sa bait. Ano? Panginoon, idinudulog ko po ang iyong mga anak na naririto. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Kayo ang nagbigay ng buhay. Kayo ang nagtaguyod. Alam mo ang kanya-kanya nilang mga kwento. Ang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Maging ang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hipuin mo sila, Panginoon. Nawa po, patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kung sino man sa kanilang may karamdaman, kung inyo pong pahintulutan, pagkaloban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung mayroon man sila mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, ang aming patron, Padre Pio ng Petrolcina. Pagpalain mo po itong iyong mga anak, Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.